Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for Nagbabalik po ang ating special coverage. Saludo 2026 DZRH Special Coverage. Tatanggap muna tayo ng report mula sa ating mga kasamahan. Andito si Federico Manalili from Operation Tulong. Hospital naman ng Malabon, nakapagtala na po ng 4 na naputukan simula December 25. Ang buong detalye, Federico Manalili, ibalita mo, Federico. Yes, Happy New Year, Attorney Cam. Happy New Year. Dito pa rin tayo. Magiging happy ata ngayon dito sa Ospital ng Maynila dahil mula pa 4 pa lang ang naitatala nila mula nagsimula ito ng Pasko. Araw mismo ng Pasko, mababa yung naitala dito hanggang 29. 4 pa lang ang naitala nilang mga naputukan na related fire injury. Bali itong mga involved dito isang yung King Kong at 5-star at isa ang hindi pa malaman ng mga ng doktor ko at ayaw din kasi magbigay daw ng detalye yung naputukan basta pumunta rito sinasabi naputukan siya hindi malaman kung ano yung ating paputok yung naka-injury sa kanya. At isa rin dito ay naitala isang stray bullet nung mula 12:29 ang nangyari din ito. Kaya inaalam pa rin natin to yung buong detalye nito. At kanina kasi naka-live kanina sa Operation Tulong so si District Director ng Northern Police District na OIC sa Police Brigadier General Christopher De la Cruz at hindi man lang natin nakuha yung mga datos dito na may stray bullet dito sa Kamanaba. Dito nakuha pa lang natin at kaya makikipag-ugnayan tayo sa Chief of Police ng Malabon na si Police Colonel Alan Emisig kung ano ang detalye nito na bakit naitala dito sa lungsod ng Malabon ang isang stray bullet. At sa ngayon pa naman ay ayon nga sa 3 doktor na naka-assign ngayon dito and sana wala na sana daw dumating pa mga maputukan. Pero alam mo, Atty. Cam, nakakatakot pag ikaw bumibiyahe ngayon dito ngayon sa kalsada. Nagugulat ka na lang sa napakalalakas na mga paputok. Siguro narinig mo lang yung panik ngayon lamang. Yung malakas na paputok dito sa malapit dito sa ospital. At napakadelikado kaya sana ay maging aral sana na wag sana tayo gumamit ng ganyan malalakas na paputok para wag tayo makapinsala sa mga kapwa natin. At lalo na rin sa pamilya niya at ang gumagamit nito. At masayang salubungin na kumpleto yung katawan ng nating ayun nga kay Dr. dito kay Mark Pasco at kay Dr. sa mag-asawa naka-duty yung mag-asawang doktora partner sila ngayon hanggang pagsalubong ng bagong taon itong si Dr. Jeremiah Herrera at si Dr. Turing Herrera. At dito sila magbabagong taon at sasalubungin at masaya sila para magserbisyo sila sa mga taga Malabon na kung sakaling may mga darating. Pero mga dumarating pa lang dito yung mga bata pa lang parang mga nahirapan huminga pero usual wala pa rin. Pero sa panahon ngayon napakahirap dahil maraming may mga sakit ngayon lalo na yung mga ubo. Napakadelikado sa mga bata, kailangan monitor kagad yung mga anak nila.
excuse. Pati ikaw, inubo na rin. Oo. Oo. Attorney Cam, isang linggo rin ako nakaratay kaya hindi ako nakakapag-report ng tuloy-tuloy. Kaya pinalakas ko muna ngayon dahil kailangan natin makapag-monitor sa ngayong pagsalubong ng bagong taon. After neto dito sa Hospital ng Malabon, lilipat tayo sa pinakamalaking hospital, yung Tondo Medical Center. Dahil kung yung mga napuputukan na mga kailangan i-travel, kaagad dadalhin sa Tondo Medical Center dahil andyan yung palibot ng Kamanapa. Andyan ang sentro ng mga mapuputukan at pati rin area ng Tondo. Diyan na kaagad ang takbuhan. Kaya maya-maya, pag-after natin dito makakuha ng datos, lilipat tayo sa Tondo Medical Center. Okay, tapos Federico, pag nakakita ka ng mga kapulisan dyan, no, kausapin mo kung meron bang mandato na yung mga baril nila, lagyan ng scotch tape ba yun? O ano ba, masking wala tape? naman kasama. Wala. Kasi katulad kanina, may stray bullet, di ba? Saan ang galing yun? Oo. Kaya ngayon, alam natin kung nakatama ba dito o civilian o otoridad. Alamin na lang natin kasama, Atty. Ayan, salamat Federico. Yan muna. At Happy New Year sa ating mga nakikinig. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Puntahan naman natin si RH27 na Noche Kakasa. May follow-up si Noche dyan po sa nangyaring pamamaril sa driver ng Bacoor City Public Safety Department. Noche Kakas, ibalita mo nga to? Noche? Noche? Ano yan, Noche? Parang pangit ang signal Ikot na onte. Noche? Ayan yung mga bata po no na medyo may asthma, may yung hirap sa paghinga, takpan po no yung face towel na medyo basa. Ayan, at make sure no na meron kayong mga pang-nebulize, importante din 'yan. Kaya mas maigi wag nang lumabas sa kalsada yung mga bata, lalo-lalo na yung mga medyo mahina po yung kanilang lungs. Balikan natin RH27 Noche Kakas, follow-up sa nangyaring pamamaril sa driver po ng Bacoor City Public Safety Department. Noche? Attorney Cam, patay ang driver ng Bacoor City Public Safety Department ilang oras bago ang bagong taon. Patapos pagbabarilin sa loob ng sasakyan, harapan mismo ng Sapote Pub Bacoor Market. Dead on the spot ang biktimang si Patrick Ian, empleyado ng Bacoor City Hall PSD. Nilapitan sa kanang bahagi sa harapan ng sasakyan ang biktima ng di pa identified na suspect at agad pinaputukan ng di pa batid na kalibre ng baril sa ulo. Ayon sa initial report ng pulisya, nagsasagawa kanina Attorney Cam ng clearing operation sa mga vendors na lumalagpas naman sa itinakdang guhit. Pinagkumpiska ang mga panindang prutas, tsinelas at iba pa at isinakay sa service vehicle ng PSD. Hindi pa tukoy ng pulisya ang motibo ng pamamaril, ngunit may hinala ang kasamahan ng biktima sa nakumpiskang paninda dahil nila yung karga ng mga paninda sa loob ng sasakyan ay kinuha rin o binawi rin ng mga vendors. Patuloy naman ang pangangalap ng pulisya sa mga CCTV footage sa lugar na labis na makakatulong sa investigasyon. Matukoy ang may kagagawan ng krimen. Yan ang follow-up report, RH27, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. DZRH Special Coverage. Saludo 2026. DZRH Special Coverage. Puntahan naman natin ang lugar kung saan isa ito
sa pinaka-busy na lugar ngayong bagong taon, salubong sa bagong taon, dyan sa may Baguio City. Dahil grabe traffic yung mga umakit dyan. Ang daming umakit ngayon sa Baguio City. Romy Gonzales, RH41, kamusta na ba dyan sa may Baguio? Napakalamig ng simoy ng hangin ngayong oras na ito, Attorney Cam. At alam mo bang kaninang umaga 14.4, pero mas malamig pala sa La Trinidad, 11.9 degrees. Wow! Yung naitala kanina. Kung kaya tayo ngayon nasa labas, nasa baba tayo ng pinakamalaking mall sa Baguio City, yung SM. Katatapos kasi yung fireworks display. Siguro mga about more or less 10 minutes yung fireworks display kanina lamang, at talaga naman nag-enjoy itong mga residente ng Baguio, pati mga bisita na umakyat dito para dito na sa lubungan ng bagong taon ay talaga namang nabighani sa napakagandang fireworks display na ipinamalas ng SM Baguio ngayong gabi. At inaasahan na hanggang mamaya ay talaga namang hindi matitinag yung dami ng tao na nasa iba't ibang lugar dito sa summer capital of the Philippines. Patid natin na marami pa rin umakyat. Oo, traffic. Dito sa Baguio. Tsaka punuan yung mga hotels. Oo. Ayan, at saka pag ganitong lugar talagang dayuhin every December. Ayan. Oo, kasi ito yung peak kasi ng tourism ng Baguio itong Disyembre. Dito na itatala talaga yung mas maraming mga turista, mga bisita na umaakyat dito. Talagang gustong-gusto nila yung malamig na panahon, kasi dito mo mararanasan yung ganitong uri ng klima sa Baguio pag December, and tuloy-tuloy pa ito until January at hanggang February pa. Kung kaya't very conducive na mamasyal dito at mag-spend ng ganitong uri ng mga selebrasyon na tulad ng panahon ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon na Attorney Cam. Bukas na ba yung Stone Kingdom dyan? Ay, oo. Diba? Yan ang isa sa mga dinudumog ngayon dito. May bagong attraction, parang yung nagbabike, no? Oo, sa taas. Parang zipline. Parang zipline, pero magbabike ka sa taas. Oo, yan. Tsaka yung Burnham Park, yan mga pinupuntahan dyan, di ba? Pero yung Burnham Park, alam mo, walang boating. Sarado kasi. Sarado. Oo. O, bike lang ang pwede dyan sa Burnham ngayon. At tsaka yung pinupuntahan dyan na Christmas Village, di ba? Christmas Village sa Baguio Country Club, meron din sa Camden Hay, at meron din sa Burnham yung may Rose Garden. Maraming makikita rin doon ngayon, kung kaya't dinudumog din ito ng ating mga kababayan. Pero siyempre, just the same, kahit na doon ka lang sa hotel mo, lasapin mo lang yung malamig na simoy ng hangin. Tsaka yung pine trees, no? Ka na. Ayan. Maraming salamat, Romy Gonzales. So, yan muna ang latest na update. Binabati natin ang ating mga kababayan ng Happy New Year. Sana ay maging maligaya at kumbaga prosperous yung darating na 2026. So, si RH41, Romy Gonzales, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Mamaya babalikan natin, puntahan naman natin yung lugar ng Quezon. Nandiyan nakatutok si RH33 Benji Anchokya. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 19 na minuto makalipas ang 7:00 po ng gabi. This time check is mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. DZRH Special Coverage. Salubong DZRH Special Coverage. Kasama pa rin po syempre ako po si Attorney Cam. At ngayon puntahan naman natin. Tanggap po tayo ng report mula sa May Quezon. Mga malalakas at ipinagbabawal na paputok. Mahigpit na binabantayan ng mga pulisya sa May Quezon. Ang buong detalye RH33 Benji Anchoquia. Benji, Happy New Year! Yes, Happy New Year, Tony. Nandito tayo ngayon na maghapon tayo nag-give dito sa lalawigan ng Quezon, kung saan halos 3 days na binabantayan ni Quezon PNP Provincial Director Romulo Albasia bilang PNP Provincial Director ng Quezon PNP para bantayan ang lahat ng mga malalakas na paputok dito sa lalawigan ng Quezon, particular dito sa iba't ibang mga bayan, lalo na dito sa Luzon City na kung saan ay matatandaan na nagkaroon ng malaking sunog halos 5 years na nakakalipas na ilan na ang mga namatay na matapos matrap sa loob ng building dito sa Lucena City, na ngayon ay mahigpit na binabantayan ang mga malalakas na paputok dito sa lalawigan ng Quezon. So ngayon ay wala pa naman na
napapaunat na sinasabing may mga nagpaputok pa ng malalakas. Pero pagpasok mamaya ng mga hating gabi, hindi na palagay ko mapipigilan kasama attorney. Ang nasabing mga malalakas na paputok ay palagay ko maglalabasan na yan. Kung mahigpit man ang Quezon PNP Provincial Director ng PNP sa lalawigan ng Quezon ay malamang na hindi na kaya bantayan dyan, sinisigurado. Pero ang palaala ng ating Regional Director ng PNP sa Southern Luzon Command o Regional Director ng PNP na lahat ng mga pulis ay pinaalalahanan na bawal sila magpaputok ng anumang baril ng kanilang mga gamit ng service firearms, may lisensya man o wala. One strike policy ang sinasabi ng Quezon PNP Command na oras na may mga PNP na malaman na may magpaputok, sinisigurado na mananagot sila sa batas. Sa ngayon, kasama attorney, ay dito sa lalawigan ng Quezon, particularly sa Lucena City, ay matahimik pa sa ngayon ng mga oras na ito. Maliban sa mga motor na mga binago ang tambutso para pampaingay para mamaya sa pagsalubong ng 2026. Sana maging peaceful. Nakahanda naman ang mga hospital dito, mga doctors, para sa mga may masusugatan. Kaya mamaya, maglilibot tayo sa lahat ng mga hospital dito. Pag mga bandang 12 ay iikotin natin ang mga hospital dito kung ilan ang masusugatan sa nasabing pagsalubong ng 2026. Attorney Cam. Maraming salamat, RH33 Benji Atchoca. Balikan mo kami mamaya, ha? So yan ang update mula dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benji Atchoca nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Punta naman tayo ngayon sa may Luneta Park. Yan yung kasama natin si Sherwin tandaan po ninyo ha, ayon po sa Republic Act 7183, lahat po ng mga magbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok, yan, meron po yung multa, 20,000 to 30,000 pesos. Meron din pong kulong na not less than 6 months, pero hindi naman lalagpas po ng 1 year. Pero ayaw naman natin mag-spend ng Christmas sa kulungan, di ba? Ito ang mga sasalubong po ng bagong taon, dagsana dyan sa may Luneta Park. Marami bang mga couples dyan, Sherwin? RH6, Sherwin Bata Alfaro. Sherwin? Yes, Attorney Cam, dito nga sa Luneta ay talaga namang in-expect na dadagsain ang ating mga kababayan mamaya dahil meron dito gagawing New Year's live countdown ng bandang alas 10. So, magsisimula ang programa at ang mga pangungunahan nga nito ng banda na Lily at ng drag queen na si Arizona Brandy. Kasama rin yung iba't ibang mga grupo na magpe-perform mamaya on stage dito sa may Luneta Ground. Si Josh Nobla, Sync, ang Div9, Jinram and Truth, ang The Voice version, at si Coach Zen. Yan ay i-host naman mamaya ni Hani Carino at ito'y event ng pangunguna ng Parks and Development Committee ng Luneta. At ngayon ilan sa mga kababayan natin yung nandito na at nakaready na para sa New Year's countdown mamaya. Magandang gabi. Pangalan niyo po? Ismail po. Si Ismail, taga saan? Taga Mindanao po. Taga Mindanao, pero dito ka nag-work? Opo. Ayan, at Ismail, ngayon ready na kayo para sa New Year? Opo, siyempre. Para sa ating mga mahal sa buhay. Parang takot yung mahal sa buhay. Saka hindi pa ako makapag-ano kasi first time ko ito First time nyo rito sa Luneta. Dito nga kayo, ba't andyan kayo lahat sa dito kayo kawan? Yan batiin yung mga mahal sa buhay na nasa probinsya. Hello po, kung nanonood po kayo rito ngayon, tama, nanonood. Happy New Year po. Yan lang po. Ay, sino pa? Ito si ate. Napakaganda. Tingnan mo. Dahil sila naka-Hello 2026 t-shirt. Oo. Ako po pala si Margie Culyamar, taga
Hindi po tayo. O yung mga barkada mo, tignan mo para kang tinatakwil. iniiwan ka sa iyo. Sa isang Buanga Sibugay po, binabati ko po yung pamilya ko, mga anak ko po. Happy New Year. Happy New Year. Yan, at si ate naman, ito naman, alam mo, mamaya doon na kami sa bungad. Kasi lakad kami ng lakad. Ako po si Rosemary. Nabati po yung pamilya ko sa Romblon. Nalayo ng Para may iyak ka, pinagalingan. Rosemary. O yung false eyelashes lang yan. Yung false eyelashes lang talaga nagdala. Eto ka na lang liter. Eto, pangalan mo kuya? Elmer Delen, from Quezon Province. Hello kayo dyan. Kumusta kayo lahat dyan? Happy New Year sa mga pamilya ko dyan. Asa na probinsya nyo? Quezon Province. Sa Quezon. Yes. Binyangan, Quezon. Hello sa inyo lahat dyan. Ayan, Happy New Year sa inyo. At anong wish nyo for 2026? Papatay ng mga buraot. Talagang dito nila sa Luneta pinili na gawin yung deklarasyon na yun para sa mga corrupt na official ng pamahalaan. Tama naman, dapat dito kayo mag-celebrate sa kung saan napatay din yung ating pambansang bayani. Yes. Ano no? Halika dito, ayaw bumati, nahihiya. Pangalan mo? Norsalam Pinsalan Kadampog po. Taga saan? Mindanao po. Nalayo, ha? Kamag-anak ko sa Mindanao. Hello po sa pamilya ko. Happy New Year. Sayang naman yung get up mo kung hindi mo sila papatiin. Sherwin, magkaano-ano ba sila? Anong magkakaano-ano kayo? Ito po, husband ko yan po. Yung Si Elmer. Hindi, Ismael po. Si Ismael. Mag-aaway pa sila. Ismael. Ayan, at yung iba barkada nyo. Opo, mga friends ko lang po. Friends. Ayan, magbabarkada at yan, yung iba talagang may inintay pa raw silang 2 miyembro. Yan, para mabuo na kayo. Opo. Para kay mga Wonder Twins, ganyan. Pag nabuo na kayo, so, magpa-party na. Opo. Diba? Ang saya. Ganyan talaga ang mga Pilipino kapag sasalubong sa bagong taon, masaya. Kaya naman sa mga pupunta rito mamaya sa Luneta, napakarami pang espasyo. Doon sa mga, instead na magpapaputok sa mga kanikani ng mga bye-bye, huwag nyo nang ituloy yan. Dito na kayo magpunta sa Luneta. Manood kayo ng fireworks display mamaya ng ating gabi. Dito nga mapapanood sa Luneta Grounds. Kaya sa mga kababayan natin na walang plano pa or nag-iisip pa ng option kung saan pupunta para magdiwang ng kanilang bagong taon, bukas na bukas po ang Luneta at tanggap na tanggap kayo ritong lahat. Napakalaki ng espasyo para magdiwang ngayong gabi. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro, and shout out dyan sa mga tropa pits, no, na nandyan po sa may Luneta. DZRH Special Coverage. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Susunod naman po, sina Josa Cruzat at Wina Pearl Heroso. Tama ba? Hesoro? Kala ko Heroso. Wina Pearl Hesoro. Ayan, sila naman po ang magtutuloy na ating special coverage. At syempre, shout out sa ating technician na nakaalalay sa atin ngayon, naka-duty, solo flight, si Jeric Barreto. Tutok lang po kayo, huwag kayong aalis ha. Marami pa kaming mga report na ihahatid sa ang sulok ng Pilipinas. Muli po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:33 na po ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Amoy forever.